Magandang hapon po sa mga taga-Salawat, sa Tagalaos. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan tayo ng ating Diyos upang makapagbahagi ng kanyang salita. Kapagkat ang Diyos po ang siya lamang ating lalapitan sa tuwing tayo may mga problema, suliranin sa ating buhay. Diyos lamang ang tutugon po sa ating mga suliranin. Kaya sa hapon po ito ay kami po ay mga Christian, born again Christian, na kung saan nagbabahagi po ng salita ng Panginoon at tawag po kayo mag-alala, wala po itong bayad. Basta ang Diyos po ay nagbabahagi ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan na nakanta natin sa ating Panginoon, binabahagi natin bilang taos-puso na naglilingkod sa ating Panginoon at sa tao. Kaya salamat mga kaibigan, kapatid, sapagkat may kapayapaan ang bansang Pilipinas, kung bakit may kapayapaan dahil sa Diyos na nagbigay sa atin ng kapayapaan, kaligtasan mula sa kanyang salita. At lahat ng mga propeta sa 2 Peter 2:20, walang sino mga tao o propeta nilalang sa daigdig nito na makapagbahagi ng kanyang sariling karunungan. Ang salita ng Panginoon po ay nagmula mismo sa Diyos, sinulat ang Biblia upang maunawaan ng tao na tayo ay maliwanag sa mga himala na nangyayari sa ating buhay. Hindi tayo, nagpapayapaan tayo sa ating trabaho, kaya karapat-dapat lang na purihin natin ang Diyos, sambahin, sapagkat kaibigan, kapatid, ang kapayapaan ay nagmumula lamang sa ating Diyos na buhay. At hindi natin matatagpuan sa daigdig na ito, sapagkat ang daigdig, kaibigan, kapatid, kung minsan, haleluya, masaya ka, pero kadalasan maraming mga pagsubok sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay upang maranasan natin ang kapayapaan, kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Kaya binigay niya ang kanyang pugnong na anak upang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang tao, kaibigan, kapatid, kapag tayo walang pananampalataya sa ating Diyos na buhay, haleluya, hindi natin matutumpungan ang kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang kapahamakan ay hindi ito tumutukod sa physical na kamatayan lamang. Kundi ang tinutukoy ng Biblia, ito ay kapahamakan doon sa impyerno, sa ikalawang kamatayan, na kung saan ang tao ay mapupunta doon sa impyerno at kasama araw at gabi ang asupring apoy, at doon mamumuhay tayo na wala ng katapusang kaipagkatian, kahirapan. Kaya ang Diyos ay nagplano, may nais abutin, may nais ipaiwanag ang Diyos sa ating buhay sa oras na ito. Nais niyang marinig ka, saan ka man naroon ngayon, kaibigan, kapatid. Nais ng Diyos na ipagtibayin mo ang paniniwalang pananampalataya natin sa ating Diyos na buhay. Sapagkat, kaibigan, kapatid, haleluya, ang kaparusahan sa impyerno, ito ay tumutukoy na eternal death. Walang katapusang kamatayan. Ibig sabihin, kaibigan, mabubuhay ang ating kaluluwa doon, ang ating espiritu na may kapighatian, wala ng kapayapaan, wala ng kaligtasan. Kaya kaibigan, kapatid, habang nabubuhay pa tayo, nais tayong abutin ang ating Diyos na buhay sa oras na ito upang ma-develop, magkaroon tayo ng unawa sa kanyang salita, magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Diyos na buhay, na kailangan ilagak natin ang ating buhay upang gumawa ng kabutihan, upang gumawa sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang sino man tao na hindi naglilingkod sa ating Diyos, kaibigan, haleluya, siya'y naglilingkod sa daigdig na ito. At ang daigdig na ito, kaibigan, kapatid, sabi ng ating banal na kasulatan na Biblia, ay daigdig ay makuunaw at mabawasak dahil sa kasalanan. Kaya kaibigan, kapatid, may plano ang Diyos sa iyo sa oras na ito. Marahil tayo ay bulong-bulo na sa ating buhay. Wala nang kapayapaan, walang kaligtasan ng ating buhay, wala nang direksyon, pero salamat sapagkat mayroong Diyos na nais tayong abutin, nais tayong bigyan ng kapayapaan, bigyan tayo ng kalakasan sa ating buhay. Nais ng Diyos na tayo ay abutin sa oras na ito. May plano ang Diyos, kaibigan, sa iyo at sa akin. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng sakit na ramdaman, bunga ng ating kasalanan at pag-inom ng alak. Ayaw ng Diyos na mamatay tayo sa droga. Ayaw ng Diyos na walang tayong direksyon. Kaya nais ng ating Panginoon, kaibigan, kapatid, ikaw at ako ay maligtas sa oras na ito. Kaya maraming mga kabatayan, haleluya, na nais magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nais ng Diyos na mapukawin ang ating pananampalataya sapagkat may mga tao
na talagang ayaw magkaroon ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya sa oras na ito, may nangangarap isang kabataan na kung saan bata pa lang ang nais niyang paglingkuran ng ating Panginoon sa Kristo, sapagkat nais niya maparangalan ang ating Diyos, nais niyang paglingkuran ng Diyos na buhay, upang sa kanyang paglaki, kaibigan, kapatid, hallelujah, maparangalan niya ang ating Diyos na buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon at pakinggan natin ang buhay na patotoo ng lingkod ng ating Panginoon. Galing hindi magsalita yan, eh, no? Ang aking bukton na para kung sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ano, ininikot. Sinabi ng Panginoon Ang ay dami kay ibinigay Nicole. niya ang kanyang kain sa isang anak upang mabawi lang ang ating kasalanan para hindi tayo mapuntang impyerno. Pinawi na sinubos ang ating Panginoon ang ating mga kasalanan para hindi tayo mapahamak. Binigay sa atin, Hindi. binigay niya ang kanyang Hindi kain ko sa lang isang anak para lang matubos ang ating kasalanan. Para tayo panahan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya magbago na po tayo habang may panahon, may oras pa. Makakabawi po tayo. Makakapunta po tayo. Hindi po tayo papabayaan na Panginoon kung tayo ay magbabago. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Wala po sinasabi ang Panginoon kung kailan siya dadating. Para po sa magnanakaw. Pwede po dumating ang Yesu Cristo. Pwede po bukas. Pwede po sa susunod na araw. Kaya po habang may panahon pa po tayo, maglingkod po tayo sa Kanya ng tapat. Bigyan natin ng oras ang ating Panginoon para hindi tayo mapahamak. Hindi tayo mapunta ng impyerno. Hindi pa huli ang lahat para maglingkod sa ating Panginoon. May oras pa, kapatid, kaibigan. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Palit kayo, kung Vince. Mr. tayo Vince. na nagpalataya sa Kanya. Kaya nga din sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through. Mr. Vince. Vince. Sinabi nun, wala makakapunta sa Ama. Vince. Ay, nakikita Wala eh. makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Hindi tayo makakapunta sa Ama kung tayo ay makasalanan. Kaya po Palit kayo, matakot po yan, tayo sa para makita. pagdadating ng ating Panginoon. Hindi po natin alam kung saan po tayo mapupunta. Sa langit Yan. ba o sa impyerno? Dalawa po ang pwede natin puntahan. Impyerno at langit. Kaya kung magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, kung ayaw po natin mapunta sa dagat-dagatang apoy, kasama si Satanas, ang mga kasinungalingan, mga pandaraya ay walang karapatan yan sa ating Panginoon. Hindi tayo tatanggapin ng Panginoon
May pinagpalang hapon, kaibigan kapatid. Narito kami upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ito ay libre, kalooban ng Diyos. Hindi kami humingi ng kapalit, inuman. Hindi po ito reliyon, ang kaligtasan, anuman po ang reliyon, kundi pagtanggap kay Kristo, buhay, nagpapako sa krus, ang kaligtasan, kaibigan kapatid, hindi ang kamag-anak, hindi ang iyong pamilya, hindi ang kaibigan kapatid, kaibigan, ang kaligtasan, kaibigan, si Jesus na buhay na lumikha sa ating kaibigan sa mundong ito. Kaya kaibigan, ang nadadanasan natin trahensya sa mundong ito, kaibigan, bagyo, lindol, kaibigan, pandemic, ito ay kinalooban ng Diyos dahil ang sanggatuan, kaibigan kapatid, masama na kaibigan na itulot ng mga taong walang magawa sa buhay, kaibigan. Ano man, kaibigan, yung ginagawa ito hindi, kaibigan, masama magtrabaho, hindi masama anumang ginagawang negosyo, kundi unahin natin si Jesus sa ating buhay, kaibigan. Ako ay dating makasalanan, bigo, kaibigan, alak, sigarilyo, kaibigan, walang nangyari sa ating buhay. Ano man, ilang taon magtatrabaho, kaibigan, walang patutunguhan ang aking buhay. Inom dito, ay inom doon, walang katuturuan ang aking buhay. Ngunit isang araw, kaibigan, may pinadala si Jesus sa aking buhay para ibaguhin ang aking buhay na mabago ang aking buhay. Isang araw, iglap, may pinadala si Jesus ang anghel sa aking buhay, kaibigan. Ang pagpapala, kaibigan, ang pagtanggap si Jesus sa inyong buhay. Hindi yung kaibigan, hindi yung kaligtasan, kaligtasan, kundi si Jesus ang kaligtasan. Kaya sa John 3, sa John 14, kaibigan, si Jesus lamang ang daan patungo sa kanya, kaibigan. Walang ibang makakarating kundi ang sa pamamagitan ni Jesus. Ito lamang, kaibigan. Walang sino man, kaibigan. Kaya relihiyoso, nagsimba pero hindi nyo sa inyong buhay tinanggap si Jesus sa inyong buhay. Hindi nyo hinayaan, kaibigan. Kaya nagsimba pero hindi paglabas ng simba kayo nag-iinom, nag-iusi, nagmumura, nag-aaway. Hindi yung kaibigan, magsimba yun ay pakitang tao lamang sa loob ng simbahan, kaibigan, kapatid. Matuto tayo, kaibigan, ang kaligtasan ng Diyos. Malapit na dumating, Jesus, sa mundong ito, kaibigan. Kaya maraming nararanasan. Bagyo, kaibigan. Bagyo, baha, kaibigan, sa lugar. Ito ay kalooban ng Diyos, kaibigan. 2 araw pa lang, kaibigan, inulan. Bahang-baha na palo pa. Sa 40 araw, gabi at araw palanin. Sigurado, kaibigan, lulubog ang mundong ito. Dahil ito ay nakasulat sa Biblia, kaibigan. Ito ay katotohanan, kanaysayan ng Biblia, kaibigan. Ang taong makasalanan, kaibigan, ay malulunod sa tubig, kaibigan. Kaya hindi pa hulihan dahil kaya nga sabi sa Roma 6 verse 23, kaibigan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libre ng kalooban ng Diyos ang buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, ang kanyang Panginoon, kaibigan. Kaya kasalanan, kaibigan, kapatid, ang iyong kabayaran ng kasalanan sa impyerno, kaibigan. Papasok ka lang doon, hindi na lalabas, kaibigan. Doon ka lang, kaibigan. Napakainig doon, kaibigan. Pero sa langit, kaibigan, labas-pasok, kaibigan, kasi ang anghel, kaibigan, sa mga tao walang pananampalataya, kaibigan, sa ating Panginoon. Sa impyerno, kaibigan, matakot tayo, kaibigan, sa pagdating ito sa ating buhay. Dahil darating na ang pagkukog, kaya tala natin ang aklat ng buhay sa ating buhay. Kaibigan, di pa ulihan lahat tayo magsisi. Si Jesus nagpapako sa krus upang tayo maligtas ang kabayaran ng ating kasalanan. Maraming uli-uling, kaibigan. Kahit gano'ng, kaibigan, di sa gumanti. Kaya at sino nagpapakababa ang siyang tinataas, ang siyang nagpapakataas, ang siyang pinababa, kaibigan. Magpakababa ba tayo, kaibigan, tataas tayo ng Panginoon. Kung wala man tayo, kaibigan, huwag tayo mahingit sa ibang meron silang bahay, meron silang sasakyan, huwag tayo, kaibigan, mahingit.
kaibigan, ang katotohanan, kaibigan, si Jesus. Walang imposible, kaibigan. Ako'y naglingkod sa Jesus, hallelujah. Natanggap ko ang pagpapala ng Jesus. Ako'y pinagbigyan, kaibigan, ng kayamanan sa aking buhay. Ako'y, kaibigan, napatunayan mo, kaibigan, sa aking buhay. Si Jesus lamang, kaibigan. Gagawin ko isang pinuno ng bansa, kaibigan. Kasi, nanas ko sa aking buhay. Nawala ng saysay ang aking buhay. Pero naglingkod ako sa aking Panginoon, kaibigan. Walang imposible. Kundi, kaibigan, sa pamamagitan ng Isus Kristo, kaibigan, matuto tayo, magpakumbaba at matuto, magsisi sa ating kasalanan. Ako'y pinagpala, kaibigan, para pagkakatotoo sa aking buhay. Pinagpala ang aking buhay, kaibigan. Hindi mapaniwala ang ibang tao sa nangyari sa aking buhay, kaibigan. Walang imposible. Matuto tayo sa ating pagkakamali. Kaya sabi sa Matthew 7:7, kaibigan, pag ikaw naghanap, ikaw kakatagpuin. Kaibigan, pag ikaw naghanap, kaibigan, kakatagpuin ka ni Jesucristo. Anong bagay, kaibigan, ay yung hiling, kaibigan. Walang imposible. Sasakyan, kaibigan. Kahit ilang kaibigan, hilingin sa Jesus, walang imposible. Kaya si Manny Pacquiao, kaibigan, bago siya nakamtan niya ang kanyang mayaman kaibigan, ang kanyang nakimtan sa ating Panginoon, kasi maraming sakripisyo ang kanyang nakamtan sa ating buhay. Kaya nasaktan, kaibigan, ngayon, kaibigan, isa sa Kristiyano, kaibigan, naglilingkod kay Jesus. Dati siyang mahirap, dati siyang inaapak-apakan na tao, ngayon, kaibigan, isa na siyang mayaman na tao. Ito ay buhay na pagkakatuo sa ating kaibigan. Paglingkod kay Jesus, kaibigan, walang imposible. Kaya katagpuin tayo na ating pangangailangan, sa ating nakikinig. Hindi ito aksidente, kaibigan, kapatid. Kung ito napakinggan nyo, sa puso at nagawa natin, kaibigan, hindi aksidente ito, kaibigan. Ano man ginagawa nyo negosyo, nagtatrabaho, kaibigan, hindi ito aksidente. Napakinggan nyo ang aming salita. Dahil kami, pinadala ni Jesus para ipangaral ang salita ng Diyos, para ikaligtasan, kaibigan. Hindi pa uli ang lahat, para tayo magsisi sa ating kasalanan. Kaya, kaibigan, hindi tayo sinabayaan ni Jesus. Maraming bagyo, trahedya, kaibigan, sa ibang lugar, kaibigan, nawala ng bahay, kaibigan, nawala sila na, kaibigan, tahanan tayo, may tahanan dahil ito ay kalooban ng Diyos. Dahil ito ay makasalanan sila sa kanilang buhay, kaibigan. Pasalamat tayo, kaibigan, di tayo binaha. Walang bagyong tumaan dito sa iba, kaibigan. Pinagyo, nawala ng bahay, nawala ng pamilya. Maraming namatay, kaya katagpuin kayo ni Jesus ang kanilang pangangailangan. Ano man pa yung pangangailangan, huwag kayong sumo, kaibigan. Magtiwala kayo si Jesus ang tagapagligtas sa inyong buhay. Kaya yun lamang, kaibigan, sa Diyos lahat ng papuri. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa, kami po ang grupo ng kapatid sa Diyos, hindi sa lawag. At nandito po kami para ipamahagi ang salita ng Panginoon na amin na isa sa puso. Dahil kung wala ito mga salita ito, hindi po kami makakapagbago. Dahil salita lang po ng ating Panginoon, tayo po ay makakapagbago. Kami po ay dati pong mga makasalanan na wala pong oras sa ganitong gawain. Kami po ay tupok sa gadget at hindi po sumusunod sa mga magulang. Kaya po, magpapasalamat po kami sa Panginoon dahil kami po ay binago niya. Binigay niya kami ng second chance para makapagbago at makapag-iig sa mga aming mga nagawang kasalanan. Dahil po hindi po natin alam kung kailan o saan tayo po kami ng ating Panginoon na wala po tayong kaalam-alam na tayo po pala ay mapupunta na po. Tayo po ay mawawala na sa mundong ito. Kaya kami
dito ang namin mga tao magsisi eh. kayo at Kaya dito talikuran tayo. ng iyong mga kasalanan sapagkat Para doon. malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sabi po dito, tayo po'y magsisi na sa ating mga kasalanan dahil po malapit na daw po dumating ang kaharian ng langit. Di po natin alam kung makakapunta po tayo sa langit o sa impyerno. Kaya po, Interview na ako sa Piling. siguro doon po natin na Interview. tayo po nakakilala sa ating Panginoon na nasa puso na natin si Jesu Cristo na sinasabuhay na po natin ang mabubuting gawain. Hindi na po tayo gumagawa ng kasalanan dahil Nauba ako eh. kung tayo po ay gumagawa na ng mabuti, tayo po ay Daw inubo. pagpapalain ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang Kulang pa nga yun, ingatan at gagabayan sa ating mga gawain dahil Sana yung bakpak niya. ang ating pong Panginoon ay mahal po niya tayo dahil siya po ang gumawa sa atin. Hindi pwede matagal. Ang At dami ang natin eh. mga pakasalanan Tama po lang. ay ganyan, 3 minutes lang. may pinapadala po siya ng mga tao upang makapagbago sila. Kaya po kami ay nandito, binabit po kami ng aming Panginoon upang sabihin po na Lumapit tayo sunod para din na ano. dahil po hindi po natin nandun, ang alam dami. kung saan o kailan tayo pupunin ng aming Panginoon. Kaya po Ito ka na, Kurt. Wala pa, nakapila pa. Ang ito dami. kami sa aming Dalawa pa. Panginoon dahil binago niya kami sa aming mga gawang kasalanan. Binago niya kami dahil patilin ko ang aming pamilya na Sobrang dami na. Alam, marami nag-iipunta ng kami ganyan, sa no? aming Tatagka. sa aming Dalawa Panginoon. lang. Kaya malaking bagay po ang nagbago sa amin So, dami. na dahil dati po kami po ay sobrang makasalanan na wala po Umalis yung dalawa. oras sa ganitong gawain. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon na binago niya kami at binigyan ng lakas loob upang Kasunod, ba't lumalayo kayo? ibahagi ang kanyang mga salita na binigyan niyo po kami ng opportunity upang ipaalam ang salita ng Diyos at binigyan ng opportunity upang makapagsalita dito sa harap ninyo at nagpapasalamat din po kami dahil sa kanyang mga mabubuting gawa sa amin sa mga biyaya na ginagalob niya sa amin. Kaya po kami narito na nagbibigay alam sa inyo na ang Diyos po ay mabuti sa ating mga buhay. Kaya niya po tayong bigyan ng second chance na makapagbago pa sa ating mga kasalanan na pagbigyan po natin ito na hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta sa impyerno ba o sa langit. Kaya po, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan para po tayo po ay pagpalain at bigyan ng biyaya ng Panginoon na iparanas po sa atin ng magandang buhay. Mabuhay tayo sa habang buhay, makakapunta po tayo sa langit. Kaya po, sa inyo lamang namin sa Diyos po ang kataas-tasang papuri. Magandang hapon po sa ating mga nakakarinig po sa ako po sa Tago na, hindi na siya nakikita. Okay, maliit. Dito ka, oh, ang liit-liit na nga eh. Yan. magbigay ng mga salita ng Diyos. Yung maliit na nga, nagtago na. Sabi nga po sa Roma, walang nakakaabot sa kalawang Diyan sa gilid, hatian ng Diyos. Mandit si Pastor, pagalitan Kung niya. makasalanan ka Pero namin si... at kung makasalanan ka ay magbawa ka na at umambanga na lang sa Panginoon at kami po at pinapatuloy Tignan mo lang. kasi pag nag-1 gig yan, pag ako nangangarap, Sabi nga, pipindutin mo. sadya
Therefore, Kinakausap si Brother Alan doon. then Jesus said, I am the word that stood and the light. No one comes to the Father except through me. Sabi nga po doon ay, set lang ang daan. Kaya, wala ibang daan. Ang pangalan ko na yun. Pagbasa niya ay, makapunta ka sa impyerno at Siya daw. hindi ka makakasalanan. Kaya kapag pagbago ka na, huwag ka na gumawa ng kasalanan. Huwag ka na gumawa ng kasalanan at huwag ka na gumawa ng kasalanan at sabi nga rin po sa Ezekiel ay papalitan ni Jesus ang iyong espiritu at hindi ka na magiging makasalanan muli kung kasamba ka lang sa kanya at makakapunta ka pa sa langit. At sa Roma rin po, sa Roma rin ay sinasabi rin ay Katabi mo lang, sa harapan mo lang. Kita pa sila at doon. yung sinasabi rin ay Makita. walang makasalanan. Walang kaligtasan kung gumagawa ka ng kasalanan, kundi dahil kay inusasan at kung saan kasalanan ka naman ay hindi ka na bumabay kaya naman na mapupunta at papahirapan ka lang doon at sobrang init rin po doon at kaya kapag nagbago ka na may ganito po kami sa phase 5 sa mga binibigay natin at ay po ang address po ng aming church at ayun po. Kuya Kuya Benz. Kuya Benz, dun daw. Masilaw dyan eh. Lipat daw tayo. Lipat daw. Walang tao doon, nandito yung harapan. Nandiyan ang mga tao kasi sa harapan. Hinali sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kami po ang grupo ng God's Kingdom Mission Christian Church na nagbabahagi ng salita po ng ating Panginoon. At narito po kami upang maipahayag ang mabuting ginawa ng ating pong Panginoon sa aming mga buhay. At kaya po kami nandito upang para sabihin po na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Ayaw po niya tayo na mapahamak at mapunta sa dagat-dagatang apoy. At gusto niya lahat ng mga anak niya ay sumasamba at naniniwala sa kanya na nananampalataya. At sabi nga po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not be perished but have an everlasting life. At kaya nga inhandog ng ating pong Panginoon ang anak niya sa krus ng Kalbaryo upang itubos yung mga kasalanan natin para hindi na tayo gumawa ng kasalanan at hindi tayo maghirap dahil ang Diyos yung naghirap para sa atin. At pero yung mga ginawa natin na mga kasalanan ay patuloy pa rin na ginagawa at hindi nananampalataya sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added into your life. Kaya ang kapatid kaibigan, pag inuna po natin ang ating pong Panginoon sa ating mga buhay ay ibibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan at pagpapalain niya tayo at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng mga problema natin, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa mga buhay natin. Sa yung lalaban para Kaya lang, titingnan mo tong cellphone. ano natin yung mga problema natin at siya makikipaglaban para maalis yung mga problema natin sa mga buhay kung sumampalataya lang tayo sa Kanya. At
Sabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. With feelings lang. Pag Sabi nga po doon ay si Jesus lamang ang tanging daan papunta sa buhay na walang hanggan. Walang sino man na makakapunta sa langit sa pamamagitan niya. Dapat mapupunta po tayo sa langit. Dapat kung sumasampalataya lang po tayo sa Kanya at kung hindi tayo gumagawa ng mga kasalanan sa mundong ito. Kaya nga po, kailangan na po natin mag-isip sa ating mga kasalanan. Kaya po kami nangangaral dito upang bigyan ng babala ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya na malapit na pong dumating ang ating pong Panginoon at malapit na po siya dumating at hindi po natin alam kung anong oras. Kaya narito po kami upang magpahiwati na hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero dapat man sa oras na ito ay makapagsisi na tayo habang hindi pa siya nabalik para hindi mahuli yung lahat at magsama na tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang pagbabalik at makamtan ng buhay na walang hanggan. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga inaabot ng tinig na ito at nawa po ay makasama namin kayo sa mga gawain at ang aming simbahan lang po ay nasa phase 5, block 9, lot 12 at wala pong bayad ang mga pinamimigay ng mga truck at maraming salamat po sa pakikinig. To God be the glory. may cellphone, baka mag-consume mo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakakaparinig ng aking tinig, nawa po ay ibasa po natin sa ating puso ang ating mga napapakinggan sa mga kalsada dito, Panginoon. At nawa ay kayo nang mag-decide kung saan tayo mapupunta. Kasi mga kapatid, kung tayo ay mag-decide na tayo mapunta sa langit, kailangan natin gumawa ng mga pagsubok, kailangan natin gawin ng mga pagsubok na ibinibigay ng ating Panginoon. Kasi kung walang mga pagsubok, ay hindi tayo mapupunta sa ating Ama, kasi ang ating Ama ay sinusubok niya tayo kung gaano matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kung sino man ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay mapupunta sa impyerno, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa oras na ito ay naririto muli kami upang magpahayag ng salita ng Panginoon, upang ipahayag sa inyo kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Mga kapatid, nakikitanas na ang mundong ito, mga kapatid. Ating mga buhay dito ay pinahirap lamang sa atin ng ating Panginoon. Nawa tayo ay makapagbago ng mga kapatid. Kasi hindi tayo magdadala sa langit ng ating mga ginagawa dito. Hindi tayo mapupunta sa kalangitan kung ang ating ginagawa dito ay ating ipagpapatuloy. Kaya mga kapatid, habang may oras pa, mga kapatid, nawa ay tayo ay makapagbago at makapagsisi. Kasi mga kapatid, kung aabutan tayo ng ating Panginoon sa mundong ito, tayo ay hindi mapupunta sa kalangitan. Tayo ay hahatid ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nawa ay tayo ay makapagbago. Isipin natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon. Kasi kapag naiisip natin ang Panginoon, mga kapatid, binibigyan niya tayo ng pangkalakasan, mga kapatid. Binibigyan niya tayo ng kalakasan sa bawat araw na ating pagbangon, mga kapatid. Kasi mga kapatid, kung walang nananalangin sa ating mga kapatid, panigurado tayo ay nanghihina na ngayon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy lang natin ang pananampalataya sa Kanya at patuloy rin niyang magbibigay ng buhay na mahaba sa atin para tayo ay makapagbago pa. Patuloy niya tayo papalakasin, mga kapatid. Hindi niya tayo pinababayaan sa bawat araw na tayo ay nasa lansangan, mga kapatid. Mga kapatid, hindi niya tayo pinababayaan kasi, mga kapatid, alam niya na may gagawa ng himala, mga kapatid. Alam niya na gagawa din ng himala, mga kapatid. Kasi mga kapatid, sa bawat oras, mga kapatid, na tayo ay pinapanood ng Panginoon, siya ay nalulungkot, mga kapatid. Kasi puro kasalanan na lang ang ating ginagawa. Kung tayo ay gumagawa ng mga kabutihan, mga kapatid, ay magpapadala ang Panginoon ng himala dito sa mundong ito. Magpapadala ang Panginoon ng ating mga gabay. Magpapadala ang Panginoon ng mga anghel, mga kapatid. Kaya mga kapatid, habang may oras pa ay tayo ay makapagbago. Kasi hindi pa naman huli ang lahat, mga kapatid.
Marami pa dito mga kapatid. Nawa tayo ay makapagsipan mga kapatid. Kasi mga kapatid, yun na nga, mababago ang ating buhay mga kapatid. Kung iisipin natin mga kapatid na mahirap maglingkod mga kapatid ay hindi. Kasi mga kapatid, sobrang dali maglingkod mga kapatid. Tayo ay manalangin ng at bigyan natin ang ating puso sa Kanya mga kapatid. Kung tayo patatawarin ng Panginoon, isurrender natin lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya. Tayo ay hindi niya pababayaan. Bagkas ibibigyan niya pa tayo ng mahabang buhay dito sa mundong ito upang tayo ay marami pang matulungan at makapagbangon tayo ng mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, huwag natin hahayaan mga kapatid na Satan ang mamuhay sa ating mga buhay. Kasi mga kapatid, kung si Satan ang patuloy na namumuhay sa ating mga puso, ay wala tayong mararating mga kapatid. Kasi ang mga kapatid, ang Panginoon lang ang daan mga kapatid. Upang tayo ay makapunta sa Kanya mga kapatid. Kasi nga mga kapatid, siya ang nagbibigay ng mga kalakasan sa atin. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat pagising natin sa umaga mga kapatid. Kasi kung wala ang Panginoon mga kapatid, panigurado tayo ay wala rin dito sa mundong ito mga kapatid. Siya ang gumawa ng langit at lupa at siya rin ang gumawa lahat ng bagay dito sa mundo. Kung isipin natin ng mga kapatid na ang Panginoon ay kung isipin natin mga kapatid na hindi tayo naniniwala sa Panginoon, matakot tayo sa Kanya kasi siya lamang ang makakapaghatol sa atin mga kapatid. Siya lang ang magdadala sa atin sa impyerno mga kapatid. Tayo hindi nananampalataya mga kapatid at kung tayo patuloy sa kasalanan, bibigyan niya tayo ng parusa mga kapatid. Pero mga kapatid, kung tayo ay naglilingkod sa Kanya mga kapatid, puro pagsubok lang ang Kanyang ibibigay sa atin. Pero ang mga pagsubok na yun ayun ang magiging katotohanan na tayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya. Kasi kung wala ang mga pagsubok natin, pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, ay hindi na malalaman ng ating Panginoon kung tunay ba tayo naglilingkod sa Kanya. Kung ano ba ang masasabi natin kapag binigyan niya tayo ng mga pagsubok na mahirap. Kaya mga kapatid, kung may pagsubok tayo mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pagsubok. Kasi mga kapatid, ang pagsubok na yan ay isa lamang yan na way upang malaman kung ang atensyon natin ay mabuti. Kaya mga kapatid, huwag natin hahayaan mga kapatid na tayo ay malinlang ni Satan. Kasi mga kapatid, sobrang mapanglinlang ni Satanas mga kapatid. Kung siya lamang ang patuloy na mamumuhay sa ating puso, ay wala tayong mararating mga kapatid. Kaya mga kapatid, habang tayo ay may oras pa sa mundong ito, habang tayo ay nabubuhay pa, habang tayo ay malakas pa mga kapatid, tayo ay magsisi na mga kapatid. Makapagsisi tayo sa mas madaling panahon mga kapatid. Kasi mga kapatid, hindi natin alam kung kailan dadating ang ating Panginoon. Kung kailan ba niya tayo ahatulan mga kapatid. Kasi pag naghatol ang Panginoon mga kapatid, ipapakita niya lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Ipapakita niya kung ano ang ginagawa natin sa mundong ito. Kaya mga kapatid, huwag natin nakakayaan na tayo ay yan ang parusa ng ating Panginoon. Nawa ay puro kabutihan mga kapatid ang ating gawin sa mundong ito. Para mga kapatid, naiwasan natin si Satanas mga kapatid. Para hindi niya tayo malindang mga kapatid. At mga kapatid, sa oras na ito ay naririto kami sa inyong harapan upang magpahayag ng ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Upang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ay makapagsisi na huwag na tayong magpatuloy sa kasalanan mga kapatid. Kasi naway maging aral sa ating mga kapatid ang ating mga kasalanan. Kasi mga kapatid, ang kasalanan, kung hindi tayo magkakasalanan ay hindi tayo matuto sa mga kapatid. Kung tayo hindi magkakamali ay hindi tayo matuto sa mga kapatid. Kaya mga kapatid, naway tayo ay makapagsisi na sa Galilee Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nandito po kami mga kalpataan upang ipahayag ang salita ng ating Panginoon. At nandito kami para tayo ay matutong lahat at mas lalong pagkasin ng ating Panginoon upang hindi tayo matakso ng gawa ng kaaway. At kami lahat ay naririto upang mangaral ng salita ng Panginoon upang pagdating ng oras na tayo ay tinutokso ng ating kaaway ay
magamit natin ang kanyang salita upang malabanan ang mga ito at kailangan natin magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon upang sa lahat ng problema ay sasamahan niyo tayo upang hindi tayo magawin ng kaaway at tayo ay kailangan natin sumampalataya sa ating Panginoon at kailangan natin makamtan ang kaligtasan upang tayo ay maiiwas sa kaharian ng kapahamakan at kailangan din natin iwasan ang mga kasalanan upang hindi tayo mapunta sa impyerno sa tamang panahon at kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon upang alam natin ang gagawin natin sa anumang pwedeng mangyari. At sabi sa Mateo 23 verse 2, ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo sa likuran ng inyong mga kasalanan. Pagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Sabi dito sa talatang ito, magsisi na daw tayo at talikuran ng ating mga kasalanan upang maisama tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. At sabi doon sa talatang yun, malapit na daw dumating ang kaharian ng langit. Kailangan natin maging handa sa anumang oras. Kaya dapat sa pang-araw-araw ay dala natin ang salita ng Panginoon upang sa anumang oras dumating ang ating Panginoon na handa tayo at hindi tayo matatakot na pagdating ng panahon sapagkat alam natin na tayo ay ligtas at hindi tayo mapapahamak. At kailangan natin na magkaroon ng kaalaman sa tungkol sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin tumimba kailangan natin magsimba upang tayo ay matuto sa pang-araw-araw natin upang hindi tayo mapahamak at kailangan natin magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon upang sa oras ng problema ay siya ay ating matatawagan upang matanong kung ano ang kailangan natin gawin. Kailangan natin ng kahit ng ating Panginoon at kailangan natin ang kaligtasan. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Kaya sa paggising mo pa lang ay kailangan na natin magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang bibigay na buhay sa atin. Kailangan natin magpasalamat dahil buhay pa rin tayo hanggang ngayon at bago tayo kailangan natin humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kailangan natin na magbago upang Si Pastor kailangan natin magbago upang tayo ay parang hindi tayo nagalitan ng ating Panginoon at Okay na yan. hindi tayo maparasahan at hindi tayo maipatapon ng ating Panginoon na hindi tayo maipatapon sa nagatang apoy. Nakatulad ng ginawa ni Tapos, laksan mo ma. Lucifer. Pinalaban niya Ikaw ang pag-asa namin eh. pinalaban niya ang ating Panginoon. Kaya pinarusahan niya ng Panginoon na matapos sa nagatang apoy. Hanggang ngayon ay ano pa rin ka. Kaya dapat tayo matulog sa kanya sapagkat napakainit doon. At Tira, kapitak mo. at maraming salamat po. Kabado ba? Sisibang kita eh. Nakakabanga ba?
Sa mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kapitbahay na ito. Kami nga po pala ay mga grupo ng kabataan na Kristiyano na nagmula sa GKMC sa Lawag o God Kingdom Mission Churches. At ito po ay matatagpuan sa Philippines na State Street po. At kami po ngayon ay narito upang ipamahagi po kung paano po kami binago ng ating Panginoon. Una-una po, nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon sapagkat kami pong mga kabataan na ginagamit ngayon upang makapagbahagi ng kanyang mga salita ay tinago niya mula sa kanyang mga salita. Gumamit po siya ng mga tao upang ang bawat isa sa amin ay mag-isip sa katotohanan at sumamba sa kanya. At kami mga kabataan ay nais namin na ibahagi sa inyo kung paano kami tinago ng ating Panginoon. Ako po ay isang kabataan noon na puro lamang pagkagadget ang ginagawa sa loob ng tahanan. Puro lamang pag-online at hindi masyadong gumagawa sa loob ng tahanan. Hindi naglilinis at palasagot din ako dati sa aking mga magulang. Pero simula po nung nagpakilala po ang ating Panginoon sa aming buhay, doon ko po na-realize na lahat po ng ginagawa ko po dati, na akala ko po normal lang, ay hindi po pala ito tamang gawin ng isang kabataan. Ako po ay simula nung nakapakinig ng salita ng Diyos, doon ko po pinagsimulan yung mga bagay na ginagawa ko dati at hindi ko po yan sa Lord ng tawad at sabihin po ako sa magpapatotoo na ang salita po ng ating Panginoon ay totoo. Sapagkat dahil po sa kanyang salita, sa kanyang mga tao na ginamit sa ating mga buhay, kami po ay nakapagbago, hindi na po kami palamura, hindi na po kami nisisinungaling, at nagpapagamit na po kami ng buhay para sa kanyang kaharian. Sapagkat sabi po, sa malapit na pong dumating ang ating Panginoon, kaya nais po namin na ang bawat isa po sa amin ay magbalik loob sa ating Panginoon, talikuran na po natin yung ating mga ginagawang kasalanan, sapagkat ayaw po namin na ang bawat isa po ay matagpuan po ng ating Panginoon na hindi gumagawa sa kanyang kaharian. Sapagkat yun lamang gumagawa sa kanyang kaharian at nagpapagalit ng buhay, yun lamang po ang maliligtas at may sasama niya sa kanyang kaharian na nasa langit. Kaya nandito po kami upang i-encourage po ang bawat isa na alisin na po natin at talikuran na po natin yung ating mga nagagawang kasalanan. Dahil kung ano po yung nararanasan natin na init sa mundong to, mas doble o triple pa po yung ating nararanasan na init kung tayo po ay mapunta sa impyerno. Kaya mga kaibigan, kapatid, nais po namin na ang bawat isa sa atin ay magpagamit ng buhay. Tayo pong lahat ay talikuran na po natin yung ating mga kasalanan. Ihingi po natin ito ng tawad sa ating Panginoon at magpatuloy lamang po tayo na gumawa ng mabuti kung ano po yung nais po ng Panginoon sa ating mga buhay. Pagkat sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life." Mga kapatid, kung ayaw po natin na masayang yung pagsasakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, nawa po ay tumatak po sa ating mga pusong isipan na yung ginawa po sa sakripisyo po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay yun po yung magiging way po natin upang tayo po ay makasama sa kalangitan, upang tayo po ay makapagsamba ng ayos sa ating Panginoon at doon po sa langit. Wala na po tayo po problemahin na kahit ano po. Wala rin na po tayong mararamdaman na sakit. Kapag tayo po ay nasa langit na, puro katihawan na lang po ang mararanasan natin at puro kapupuri na lang po ang gagawin natin. Nandito po sa mundong ating pinag-iispan sa mga oras na ito, tayo po ngayon ay nakakaranas ng mga problema. Ngunit kung tayo po ay magpapagamit ng buhay sa ating Panginoon at tinangka po natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, siya po na ang bawat isa sa atin ay mapapapunta sa langit. Tanggapin lamang po natin siya dahil siya lang po yung tanging daan upang maligtas po yung ating mga nag-iisang kaluluwa. Kaya mga kaibigan, kapatid, nandito po kami upang
Kaya salamat sa mga buhay ng mga kabataan, kapatid, kaibigan. Marahil na mayroong gagamitin ng Diyos sa ating buhay upang maiwasan natin ang sakuna sa daigdig na ito, mga kaibigan, kapatid. Marahil ikaw ay wala ng pag-asa sa oras na ito. Sapagkat kaibigan, kapatid, sabi sa salita ng Panginoon sa 1 Pedro 5:8, kayo'y maging mapagsigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalabang diablo ay katulad ng iyong umuutungal na naghahanap ng masisila. Kaya kaibigan, kapatid, kung wala tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, hindi tayo sumasampa sa Diyos, hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita, kaibigan, kapatid, isang araw may darating na problema, pagsubok sa buhay mo, at hindi tayo makakatitig, kaibigan, kapatid, mamamatay tayo at aatake, kaibigan, ang kaaway, katulad ng iyong umuutungal. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan natin sambahin ang Diyos, kailangan natin ang presensya ng Diyos, kailangan natin ang banal na Espiritu, kaibigan, kapatid, sapagkat ang kaaway natin, kaibigan, kapatid, hindi biro, katulad ng leon. Tutuksuin ka, kaibigan, ng influensya ng kasalanan, bisyo, droga, kaibigan, kapatid. At kapag tayo walang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, darating ang araw, makikita mo ang sarili mo, kaibigan, na wala ka ng pag-asa, wala ka ng kakampi sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, kapatid, ngayon pa lang, patatagin mo na ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Patatagin na natin ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sumamba na tayo katulad ng mga kabataan, kaibigan, kapatid, habang bata pa, habang may pag-asa pa, habang may oras pa, paglingkuran na natin ang ating Diyos upang pagdating sa takdang panahon, pagdating ng tigmaan sa daigdig na ito, makakatawag tayo sa ating Panginoon, kaibigan, at gagabayan niya tayo sa mga kaaway. Hindi biro, kaibigan, kapatid, ang kaaway natin, Diablo, Lucifer, kaibigan, na nagdinlang kay Adan at Eva at pumasok ang kamatayan sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, sa oras na ito, saan ka man naroroon, kaibigan, kapatid, hindi pera ang makapagliligtas sa atin, hindi relihiyon, kaibigan, kundi tamang relasyon sa ating Panginoon na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, naging alitin, kaibigan, namatay sa krus ng Kalbaryo upang sa kaligtasan mo, sa kaligtasan ko, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, upang magtagumpay tayo sa kapangyarihan ng daigdig na ito. Kaya kaibigan, kapatid, binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon sa oras na ito. Sino mang nilalang sa daigdig na ito, pinakamayaman ka man, kaibigan, ikaw man ay pinakamatalino sa daigdig na ito, kaibigan. Lahat ng tao, kaibigan, sa 2 Corinthians 5:10, haharap tayo sa ating Panginoon, hallelujah, at huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa, kung mabuti man o masama. Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, gamitin natin ang oras natin sa paglilingkod sa ating Panginoon habang may pagkakataon pa. Kaya kaibigan, kapatid, salamat, kaibigan, sapagkat may mga kabataan pa rin, hallelujah, na wala sa mga impluensya, wala sa mga bisyo, kaibigan, hallelujah, wala sa mga masamang gawain. Kaya gagamitin ang bawat isa sa atin upang magkaroon ng tamang relasyon ng ating mga pamilya, kaibigan, kung nananalangin ka na isang araw makita mo ang mga anak mo, makita mo ang pamilya mo, kaibigan, na mayroon ng relasyon sa ating Panginoon. Umpisahan natin sa ating sarili, kaibigan, ang pagbabagong buhay. Umpisahan natin sa ating sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan ipaglaban mo ang pananampalataya natin sa ating Panginoon upang maranasan natin ang kaligtasan, kapayapaan, kaibigan, upang hindi natin makita ang ating sarili, ang ating pamilya na kapos sa lahat ng bagay, kaibigan, at nandiyan ang kaaway at aatake siya at tayo magtatagumpay. Kaya may isang kabataan na mangangaral magpapatuto. Kaya salamat sa ating buhay, sa kanyang buhay na ginagamit na rin sa ating Panginoon sa kaharian niya. Kaya salamat po. Pagpalang hapon po sa bawat isa. Ayun yung Sa bantayan buong ko eh. kabataan, sa DEFTV sa lawak po. At nagkahain po kami ng salita ng Diyos. At yung mga binibigay po namin na tracts ay libre lamang po. Wala po itong bayad. At gusto ko lamang po na magpakatotoo na isa po dating kabataan na namumuhay sa kasalanan. Pero po yung nakilala ko po ang ating Panginoon. Lahat po yun ay nabago. Dati nagmumula ako ngayon. Binigay na po ako ng mga tracts. At gusto ko lang po sabihin na maglikod po tayo habang wala po, habang hindi pa
muli nating sambahin ang Diyos na buhay sa oras na ito. May pag-asa pa, may panahon pa upang tayo ay magbagong buhay. Kaibigan kapatid, hindi sa talino ang paglilingkod sa ating Panginoon ang pananampalataya. Hindi sa kayamanan sa daigdig na ito upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi sa anumang bagay sa daigdig na ito, kaibigan, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Kung ano man ang ating nararanasan sa oras na ito, kaibigan, magpakumbaba tayo sa salita ng Panginoon sapagkat lahat ng tao ay luluhod sa ating Panginoon Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Dumating siya sa daigdig na ito, isang maamong tupa, kaibigan, naging guro, tagapagligtas ng nagpagaling ng mga sakit at karamdaman. Kaibigan kapatid, sa mahabang panahon, pinakita ng Diyos na buhay, na siya ay totoong Diyos, nabuhay siya, kaibigan, muli siyang nabuhay. Kaya pinahawak niya ang kanyang kamay kay Thomas, sa mga apostol, mga disciple, pinakita niya ang kanyang sarili, na siya'y namatay pero muli siyang nabuhay, kaibigan kapatid. At sa kanyang pag-akyat, sinabi niya, huwag tayong magbahala sa daigdig na ito. Do not let your heart be troubled, sabi ng ating Diyos. Magtiwala tayo sa ating Diyos na buhay sapagkat pagdating sa langit, muli siyang babalik at kukunin niya ang lahat ng kanyang mga pinili. Ang mga lingkod niya ay kukunin niya, kaibigan kapatid. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, kaibigan, mayroong isang buhay na patotoo. Isang kabataan na mayaman sa Marcos, kaibigan, chapter 17. Isang mayaman na nagtanong sa ating Diyos na buhay. Kaibigan, baka ikaw ay mayaman ka sa daigdig na ito. Nagtanong siya, paano ba makamta ng buhay na walang hanggan? How can I inherit the eternal life? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag kang gumawa ng masama, huwag kang pumatay, huwag kang pumaslang ng tao, huwag kang magsinungaling. Sabi ng isang kabataan, ginawa ko na po yan. Subalit anong sabi ng ating Panginoon? Ibenta mo ang kayamanan mo at ipamahagi mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Kaibigan kapatid, hallelujah, mas minahal ng isang kabataan ang kayamanan niya sa daigdig na ito. Mas minahal niya ang posisyon niya sa daigdig na ito, kaibigan. Ang nais na ipaabot sa iyo ng ating Panginoon sa oras na ito, ang kayamanan, kaibigan, ay wala sa daigdig, kundi doon sa buhay na walang hanggan, sa langit na hinanda ng ating Diyos na buhay, kaibigan. Yan ang totoong kayamanan, kaibigan. Sa Revelation chapter 21, kaibigan, may bagong darating na langit at ang lupa na ito at ang lumang langit ay lilipas, kaibigan, magugunaw sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Uulan ng apoy, kaibigan, at magugunaw lahat ng daigdig na ito. Kaibigan kapatid, ngayon palang nais ng Panginoon na maunawaan natin na wala ang tagumpay sa daigdig na ito, kaibigan. Isang makapangyarihang lingkod ng ating Panginoon, kaibigan, noon ay wala siyang kayamanan, si Manny Pacquiao, isang mahirap nagsikap, pero kaibigan na nagtagumpay siya sa iba't ibang larangan ng sport. Nakanta niya ang kapayapaan, kapangyarihan sa daigdig na ito. Akala niya yun ang tagumpay, kaibigan. Malapit na siyang mahulog sa tukso. Nagkaroon siya ng iba't ibang kasalanan, babae, sugat, kaibigan. Malapit na mawasak, kaibigan, ang kanyang pamilya sapagkat ang diablo ay pumunta sa daigdig na ito upang wasakin tayo, kaibigan kapatid. Bigyan tayo ng sakit at karamdaman. Pero salamat sapagkat natagpuan ni Manny Pacquiao, kaibigan, ang Diyos na buhay, na Diyos na nasa Kanya ang tagumpay, nasa Kanya ang kapayapaan, kaligtasan, kaibigan, kapatid. Kaya sa oras na ito, nais ng Diyos na ipaunawa sa iyo, kaibigan. Kung nauubos ang oras natin sa ating trabaho at kayamanan, kaibigan, mas pahalagahan natin ang Diyos sa ating buhay sapagkat, kaibigan kapatid, ang tagumpay, ang kapayapaan mismo na sa ating Diyos na buhay. Nakikita naman natin maraming mga artista, mga celebrity, mga may kakayanan, mga mayaman, kaibigan. Pero bakit, kaibigan, walang kapayapaan? Kung kanino lumalapit sa mga sikat na mga newscaster, lumalapit sa mga gobyerno, kaibigan, pero walang tugon. Kaibigan kapatid, bagkos nagkaroon pa sila ng lumaki pa ang kanilang problema. Kaibigan kapatid, nais ng Diyos na ipatatag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Nais ng Diyos na humanga tayo sa Kanya, kaibigan, sa oras na ito. At hindi sa pera, hindi sa posisyon ng daigdig na ito, kaibigan, sapagkat matatapos ang lahat ng bagay na ito. Heaven and earth will pass away, but the word of God is still remain. Kaya kaibigan kapatid, nais ng Diyos mismo, kaibigan, na sumampalataya tayo sa Kanyang salita. Sa 2 Peter 1:20, kaibigan, ang mga propeta nilala ang sinulat ang Biblia sa pamamagitan ng mga apostol, mga propeta, na hindi sa sarili nilang karunungan. Sinulat ang Biblia, kaibigan, sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Kaya kaibigan kapatid, kailangan natin ng banal na Espiritu
Sa John chapter 3, isang mayamang isang paraseyo nakapag-aral ng batas, kaibigan, na nagtanong siya sa ating Diyos kung paano makanta ng buhay na walang hanggan. Sabi ng ating Diyos na buhay, unless a man be born again, they cannot see the kingdom of God. Kaya kaibigan, kapatid, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, kaibigan, ang ipanganak muli ang isang tao sa pamamagitan ng Espiritu, kaibigan, doon pa lamang natin masusupungan ang kaligtasan. Katulad ni Apostol Pablo, kaibigan, kapatid, binulag siya, kaibigan, naranasan niyang mabulag sapagkat nais niyang ipapatay ang mga Kristiyano ng kapanahonan niya. Kaya kaibigan, kapatid, dalulian, hindi na natin kailangan mabulag pa. Hindi na natin kailangan mawasak ang ating pamilya dahil sa bisyo. Hindi na natin kailangan na maputulan ng kamay dahil sa diabetes, sa pag-inom ng alak. Kaibigan, ngayon pa lang, hinihipo ka na ng ating Panginoon. Nais ng Diyos, kaibigan, na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin ang tangka ng diablo katulad ng leon. Kaibigan, galing sa impapawid na pinagsak dito sa daigdig na hukbo na kasama ni Lucifer ng diablo. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan panatilihin natin ang ating buhay na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, upang makantan natin ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, ang baptism of the Holy Spirit, yan ang kaligtasan. Baka iniisip natin, pag sumama na kayo sa amin, ligtas na kayo. Iniisip natin na sa church naman ako, dumadalo naman ako, ligtas na ako. Pumapasok naman ako sa simbahan, ligtas na ako. Kaibigan, kapatid, ang kaligtasan, kaibigan, ito ay tumutukoy sa banal na Espiritu, ang tamang relasyon natin sa ating Panginoon, kaibigan. Kaya kung ikaw, kaibigan, kung hindi mo nararanasan ang banal na Espiritu, gumagawa pa rin tayo ng ating kasalanan, pagsisiyan na natin, kaibigan, kapatid, upang kaibigan makamtan natin ang treasure, ang kayamanan nagmumula sa langit. Ang kayamanan, ito ay tumutukoy, kaibigan, hallelujah, sa buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, kaibigan, kami ay lumalapit, magsumihingi, kaibigan, ng isang panalangin sa inyo. Kung nais natin yan ng kaligtasan, kumikit ka, sumabay ka sa naising panalangin, hindi rin yun, kaibigan, ang katanggapin natin sa oras na ito. Hindi posisyon sa daigdig nito. Hindi pera maglilig sa atin, kundi kaibigan, pagsisisi ng ating kasalanan, tatanggapin natin ang Diyos bilang Diyos na tagapagligtas, kaibigan. Hallelujah, sa oras na ito, may isang panalangin lamang, kung nais mong masumpungan, kaibigan, ang ating Diyos, tanggapin, pumikit ka, magbalik ka sa may isang panalangin. Amang Panginoon, salamat sa inyong salita sa oras na ito. Kami pong Panginoon ay lumalapit sa iyo. At pagkakabang, salamat sa salita na aking pakinggan sa mga iba't ibang himala, patutuo ng mga kabataan. Salamat, Panginoon, at ako ay magbabago na, tinatanggap kita bilang Diyos na tagapagligtas, Diyos na mananakop, na magkahari na sa aking buhay mula ngayon. Hallelujah, ako'y nagsisisi na mula ng aking kabataan hanggang sa kasalukuyan. Lahat ng aking kasalanan ay tinataligdan ko na at nangangako na gagawin ang iyong kalooban. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang maranasan ko, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran sa lahat, Panginoon. Ito po ang panalangin. Amen. Kaya kaibigan, kapatid, sa John 1:12, lahat ng may pananampalataya sa ating Panginoon ay aariin ka, kaibigan, na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, at ang kayamanan natin, kaibigan, magmumula sa ating Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa amin, sa inyong pakikisa. Salamat po, ang Diyos po magpala sa inyo. Kami na lamang po ang mananalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito na sinamahan mo ang bawat isa upang maitaas ka, upang maparangalan ka, upang maproklama, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa lugar na ito. Tukuban mo ng banal na dugo ang lugar na ito, lahat ng mga nagtatrabaho, aming barangay, ang aming mga kapulisan ay pagpalain mo, Panginoon. Isang araw, Panginoon, magpapatutuo sila na sila ang nagaranas ng himala, magbabagong buhay, kaligtasan, sapagkat sila ay sumampalataya sa iyo. Salamat, Ama, sa kapayapaan, kaligtasan, tagumpay sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara na, sasakay tayo dito. Finish. Tara.